Sa mga amo at empleyado dito, panoorin niyo muna ito. Attorney G, ano ba ang tamang pagdisiplina at pagtanggal sa isang empleyado? Ganito ang tamang galawan ng isang amo kapag nagkamali o pumalpak ang tauhan nito. Una, impartial investigation. Bago uminit ang ulo ninyong mga amo, imbestigahan niyo muna ng masusi at patas ang insidenteng ito at alamin niyo kung ang naging root cause o pangunahing dahilan ba ay ang kapalpakan ng sistema ng inyong kumpanya o ang kapalpakan ng tao mismo. Sa madaling salita, system error ba o human error na ito? Pangalawa, oral reprimand. Kapag base sa investigasyon ninyo ay tao pala ang pangunahing dahilan ng kapalpakan ito at kailangan nyo ng pagalitan ng taong ito. Ganito ang tamang pag-reprimand ng tauhan ninyo. Pagalitan ninyo, ngunit iwasan ninyong insultuhin ito. Mag-focus lang kayo sa kapalpakang ginawa ninyo at hindi sa kanyang pagkatao. Dahil unang-una, mahigpit nang ipinagbabawal ng batas ngayon ito. At ang pangalawa, hindi na epektibo sa henerasyon ngayon ang binabartolina ninyo ang empleyado ninyo. Pang henerasyon lang naming matatanda ito. Kaya shoutout nga pala sa mga kapwa kong Gen X dito na nabartolina na sa buhay ninyo. At ang pangatlo, written reprimand, suspension, or termination. Kapag base sa investigasyon ninyo ay may serious misconduct o sinadya pala ng tauhan ninyo ang nangyari sa inyo o willful disobedience o sinadyang hindi sumunod ng tauhan ninyo sa legal at tamang mga patakaran ninyo o gross and habitual neglect of duties o may matinding kapabayaan nito o fraud or willful breach of trust o yung tipong krimen na ang ginawa ng tauhan nyo at kung ano-ano pang mga ibang pagkakasala na matatagpuan sa kontrata ninyo kung meron man kayo. Pwede mo na ngayong parusahan at hindi lang basta pagalitan ang tauhan ninyo. Pwede mo na siyang i-reprimand in writing, suspindihin o tanggalin sa trabaho. At mahalaga ang tatlong ito dahil papasok na ito sa official performance record at 201 file ng empleyado ninyo. Ngunit bago mo magawa ito, dapat dumaan muna ang tauhan mo sa tamang proseso. Magpadala ka muna ng Notice to Explain or NTE sa tauhan mo. At maliwanag dapat na nakasaad dito kung ano ang akusasyon laban sa taong ito at kung ano ang maximum penalty na pwedeng iparusa sa taong ito. Pwede mo na rin patawan ng preventive suspension ito kung kinakailangan ito. At pagkatapos magpaliwanag in writing ng tauhan mo at matapos yung mag-hearing, kung sa tingin mo kinakailangan pa ito, saka mo lang pwedeng ipataw ang nararapat na parusa sa taong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng Notice of Decision or Notice of Penalty dito. Bukas, pag-usapan naman natin ang mga kasalukuyang issue na bumabalot sa ating labor law. Ginen.